gusto nilang itsura, natupad. So may matching yung salitang perfect. Okay po, naiintindihan nyo na. Okay na ba yung sample na binigay ko? Okay na yun? Okay. Nasa Marriage University tayo ngayon. Na? Now let's define the word perfect. Marriage. Marriage ay tinulad daw sa precious stones. It's from the word gem. Pinagsasama ang dalawang precious stones na magkatulad. Paano pinagsasama? Through heat, pressure. Kaya merong away, may sagutan. Pero hanggat nag-aaway, nagsasagutan kayo, mahirapan kayo maging pure. Mahirapan kayo maging isa. Kaya kung 5 years, 10 years na nagsasama, stressful pa rin ang isa't isa sa inyo. Stress pa rin kayo sa asawa nyo. Mahirapan kayo mag-isa. Mahirapan kayo maging mix and pure gem sa piso. Meron kayo hindi ginagawang tama. Okay? Now, another definition from the family code, marriage is a special contract. Sa mga nag-aaral ng law, Article 1, marriage is a special contract. So pag nabasa nyo sa law, may special, mayroong ordinary. So unahin natin yung ordinary contract. Sa mga nag-aaral ng civil law, yan ay meeting of the minds. Diba no? Civil law, meeting of the minds, ordinary contract. Pwede mo ipasok yung mga gusto mo. Kasi wala kang lalabaging batas, not contrary to laws, moral, public policy, etc. Diba? Diyan titingin yung judge sa civil contract nyo, sa ordinary contract nyo. Diba? Pag binasa ni judge yung kontrata nyo, di mo sinupad to, di mo sinunod to. Doon siya titingin kasi yun yung batas sa inyong dalawa. Okay? Intindihan po. Yan po yung ordinary contract. Sa special contract na marriage, ito daw ay not subject anymore to your stipulations. Ano yung sabihin nun? Bawal na bitbitin sa marriage ang inyong mga terms and conditions, yung mga kagustuhan. Isa-isayin natin. Ano ba yung kagustuhan? Minsan, yung mga bisyo, binibitbit natin sa marriage. Ginagawa pa natin dahilan. Para sabihin sa asawa natin na, magtiis ka, nagpakasal ka sa sugarol eh. Magtiis ka, nagpakasal ka sa babaero. Magtiis ka, lasenggo ako. Pinakasalan mo pa rin ako, lasenggo na nga ako. Magtiis ka, chain smoker ako. Alam mo bang bawal na lahat yan? Doon sa family code. Bawal na kasi nga not subject to your stipulation. Ang masusunod na ay ang batas. Ano masabi ng batas? Article 68, check nyo. Nandun ang job description ng husband and wife. Article 68, hanggang 71. Job description, mutual love, mutual respect, mutual fidelity, mutual protection, mutual support. Pinantay na. Kaya wala nang excuse sa mga kababaihan na gusto ko lang sa bahay. Kailangan nyo na rin mag-produce. Pinantay na ng family code. Kaya you cannot be a plain housewife anymore. Binago lahat yan nung maupo si Cory Aquino. Nung kanilang pinakilala ang family code. Nagpantay na. Kasi daw daming umiiyak na housewife na nagtapos ng doktor, engineer, etc. Pero nasa bahay lang. Kaya nag-lobby sila sa Congress. Kaya dapat mag-produce na rin kami. Kaya dumadami ang anak eh. Natural, kailangan both are productive. Okay? So, yan po ang marriage. At may kinalaman yan sa sinasabi ng Jesus Christ. Kukonek natin ngayon sa sinasabi ng Bible. Because the Bible offers a solution, systematic solution. Why? Because God is a God of order. Ayaw niyo na tayo nahihirapan. Hindi kasama sa plano niyo na magdusa ka, na umiyak ka sa buhay. Hindi kasama. Ano katunayan? Nasa Jeremiah. For I know the plans I have for you. Diba? Plans to prosper you and give you hope and not to harm you. Kailan nagkakaroon ng harm sa buhay natin? Kapag meron tayong hindi alam. God said, Hosea, ignorance destroys my people. Diba?
Ang dami ng taong nag-aral tungkol sa buhay, kaya na tayo binigyan ng 500 billion cells para pag-isipan. Hindi niya pinaubaya lahat. Pero pag nagsalita sa Bible, He never explains. He never explains. It's for us to know and understand. Okay? So, bawal na ang bisyo. Iwanan mo na yan. Beginning today. Pagpirma ng marriage contract, ha? Makikialam ang gobyerno kapag hindi mo tinupad, yung pinirmahan mo. Ikaw din. Hindi naman bisyo. Requirement yun. Paano daw kung ang bisyo niya, mahalin siya? Diba? Hindi naman sa bisyo. It's a law requirement. Na siya ay mahalin. Ganun ka din. Alam mo kung ano requirement sa'yo? I-respeto siya. Kaya it's not all about submission na sunod lang ako sunod sa husband ko. Hindi po ganun yun. It's actually respect. Hindi niya ina-expect na sumunod ka sa lahat ng gusto ng lalaki. Ang ina-expect nila, i-respeto mo siya. Para mas madaling i-handle ang bawat isa. Bibigyan ko kayo ng example na nandun din sa Bible from Genesis. Ang lalaki galing sa lupa. Nabasa niyo ba yun? Ha? Galing sa lupa. Ang babae saan galing? Sa tadyang. Ibig sabihin, para daw maintindihan mo, pag nag-asawa ka, Mark, siya ay galing sa iyong desisyon. Siya ay galing sa iyong katawan. Lumabas sa iyong katawan. Yung pag-decide na para piliin siya. Hindi mo naman siya pinulit, di ba? Hindi mo siya pinutukan, hindi mo siya hinabol. Hindi, di ba? Hindi nature ng babae ang maghabol sa lalaki. Kaya pag sila nasaktan, ayaw na yun. Kaya para mas madali mo siyang i-handle, kayo po, mga sir, para mas madali i-handle ang mga babae, isipin nyo, baby nyo yan. Baby mo yan. Anong treatment ang binibigay natin sa baby? Bawal gutumin, bawal saktan, bawal sigawan, bawal maging harsh. Diba? Iingatan talaga na hindi madapa. Ganun kasimple. Sir, mga sir, baby nyo yan. Because ikaw nagtayo ng marriage, ikaw nag-umpisa niyan, pinurso mo eh. Kasi hindi naman sila nag-upurso ng lalaki. Para pakasalan sila, hindi nila nature yun. Pag sinabi nature, yung bang pusang lumalabas, hindi mo control, hindi mo invento. Hindi mo sabihin ng nature. So, hindi mo yan, ha? Bawal gutumin. Bawal paiyakin. Bawal sigawan. Bawal saktan. Diba? Paano mo i-treat ang baby? Ganun din siya. Magmamanifest siya na ba tumatanda kayo? Mas gusto mo sa tawagin daddy. Kesa sa mga lang Mark, tanungin niyo yung mga senior na 50 years old na nagsasama, 50 years old na nagsasama. They're more confident telling each other, Daddy, Mommy. Okay? Now, ito naman. Ito naman, ma'am. Para mas madali mo siyang i-handle, isipin mo, tatay mo siya. Pinasa na sa'yo ang obligasyon ni Daddy. Pinasa na sa'yo, diba? Kaya mayroong giving away of the burden. Paano i-treat ang tatay? Bawal sermonan ang tatay. Bawal insultuhin ang tatay. Ano pa? Bawal ignore ang tatay. Diba? Ganyan din ang feeling nila. The moment in-ignore nyo, nag-miss call yung husband nyo, in-ignore nyo, they feel disrespected. Kaya it's all about respect and love, yung ating problema. Kasi ginagawa natin optional, ginagawa natin recommendation or suggestion, yung love and respect. Hindi po. Pero ba galing yan? Dito sa gumawa ng male and female. Pag-aralan nyo lahat ng philosopher, wala makapag-explain kung paano dinesign ng marriage. Einstein discovered it. Pero unahin ko muna sinabi ni Jesus. Sabi niya, nilapitan siya ng mga matatalinong Pharisees, Sadducees. Alala niyo ba yun? Matthew chapter 7. Master, ano ba yung pinaka-greatest commandment sa lahat? Kasi 660 laws yung aming minimemorize at sinusunod. Napakarami. Which one is the greatest? Sabi niya. Ilan yung binigay niya? 2. The first one, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, etc., etc. It's all about Him.
Yun ang priority nyo, dalawa. And the second is like unto it. Ang sabi niya, love thy neighbor as thyself. Which means, it's a 3-step process. Every time God speaks, may proseso yan. Tandaan nyo, walang shortcut sa Diyos. Laging may timing. Ha? Number 1, love the Lord thy God. Step 2, love thyself before loving your neighbor. Kasi pag natutunan mong mahalin sarili mo, o pag natutunan mong mahalin ng Diyos, makikilala mo yung image niya na nilagay sa'yo. Magkakaroon ng tiwala lagi sa sarili mo. Hindi ka susuko sa 1 buwan, 2 buwan ng negosyo, hindi nag-click, hindi ka susuko. Why? Naniniwala ka sa image sa binigay ng Diyos sa'yo. That you are also powerful to dominate, to rule over the fish of the sea, the fowls of the air. Tandaan mo lagi yan. Ha? The God's image is in you. Is in you. All of you. Okay? Pag-aralan siya. At si Jesus lang yung pwede nyo reference. Narinig ko naman salita ni Buddha. Narinig ko naman salita ni Confucius, ni Lao Tzu. Pero sabi ni Jesus, siya yung truth. And the way, the truth, and the life. Ano meaning no? Ako ang daan sa katotohanan na kailangan nyo para bumaba ang buhay nyo. As simple as that. Kaya ngayon, pakasal na kayo, subject na kayo sa Kanya, batas. Dahil pag when you deal with God, you're not entitled to your opinion, to your conditions. Hindi na. That's democracy. And democracy came from the great people. When you deal with God, wala kang option. Susunod ka lang. Pag sinabi ng Diyos, respeto mo ang husband mo, wala kang choice. Huwag ka kapag sagutan sa husband mo. Ha? Kung saan mapunta yung usapan? Kaya taas ang bawsi. Bakit? Dahil sa meron palabang babae. Ha? Kaya di mo ba ang bawsi? Rally na rally taon-taon. 18-day campaign. Hindi natutumbok yung totoong solusyon eh. Kaya nga, be subordinate ayon sa readings. Ang isang katawan, sabi ni Einstein, kailangan na ng isang spirit. Marriage is a risk, sabi niya, Einstein, great scientist. But you will only enjoy the journey. Marriage is a risk. Ibig sabihin, pwedeng i-mix yung buhay mo. Paano? Pag in-stress ka ng in-stress ng asawa mo. Kahit wala kang bisyo, yung mga sakit na minana mo natutulog 4 generations backwards, gigisingin yan. Kapag wala nakitang source, yung sakit mo, titinan ng mga doktor ay yung 4 generations backwards. Ano bisyo ng lolo mo? Ano bisyo ng nanay mo? Ng tatay mo? Etc. Kaya huwag magpapasok ng bisyo kung makikipagrelasyon ka na. Mapupunta sa mga bata. Tapusin na yung lahat ng enjoyment na yan. Kasi nangyayari yan during singleness. Kaya nga huwag ka magmamahal ng neighbor. Sino yung neighbor na yan? O di ibang tao, which can be your wife, your husband, your child, your parents, hanggat hindi ka buo. Kailan ka mabubuo? Kapag nakita mo na yung image ng Diyos sa'yo, kasi papahalagaan mo ng sarili mo. You'll never do stupid things that will hurt you or hurt others. Once you discover who you are. Yan? Ganun din sa babae. Once you discover who you are, magiging disiplinado ka. Hindi ka sasama sa mga kaibigang bad example. Hindi ka pupunta sa mga lugar na walang silbi o walang katutunguhan. That's the 3 process taught to us by Jesus. Kaya I'll give you the chance to evaluate yourself. Ito pa. Sa Garden of Eden, yung lalaki lang ang unang kinakausap ng Diyos. At hindi na yan ang Diyos ang pakalat-kalat yung lalaki. Inilagay ng Diyos yung lalaki doon sa garden na siya mismo ang nagtanim. Provided lahat, pagkain, animals, fruits, vegetables, everything. Parang may responsable parents tayo. Na hindi ka mo problema sa almusal mo, tanghalian mo, o hapunan mo. Everything is there.
Pinapanan ng Diyos ang pagiging responsable magulang. At ginusto niya kung saan ka dapat. At yung garden na yun ay hindi matagpuan ng gano'n yun. Bakit? It's not a place. It's not an actual place. Because garden in Hebrew means order. Order. So gusto ng Diyos ilagay yung lalaki doon sa orderly place na kung saan nandun din siya. And that is where Eden was defined. Eden is a spot on the earth na magkasama ng Diyos at tao. Yun ang gusto ng Diyos. Lalo na marriage yung pinasok ninyo, kailangan yung mag-reconnect sa Diyos. Dahil nung sinuway nila ang Diyos, matapos mag-asawa, pinalaya sila doon. Kaya hindi pwedeng pangunahan ng babae ang desisyon ng lalaki. Pag nanguna kayo sa pagdidesisyon, magkakawindang-windang ang buhay kadali niya. Paano ba nangyari yung kasi father? Pinitas niya yung bulaklak. Bulaklak. Ano ba yun? Yung prutas. Na walang paalam sa husband. Katabi lang. Basahin sa Genesis 2:16. 3:16. Katabi lang yung lalaki. Inabot yung mansanas. Which means, meron din pagkukulang ang husband. Hindi nagbabantay. Hinayaan matukso ang asawa. You are the protector of your family. Okay? What else? Naku, nahaba pag-usapan ng marriage sa totoo lang. Pero I hope you get what I mean. A perfect marriage ay isang pagsasama ng male and female na sunod lang ng sunod sa design ng produkto. Sunod lang ng sunod sa sinasabi ng Diyos. Walang reklamo. Hindi ka na entitled sa, Lord, bakit ko siya respeto? Hindi naman niya ako minamahal. Hindi ko maramdaman mahal niya ako. O hindi ka na entitled to, bakit ko siya respeto, Lord? Hindi ka na entitled to. Sumunod ka lang. Dahil ang pagsunod sa Diyos, merong benefit. The more you respect your husband, the more na laging meron kang love na mararamdaman. At kung mapera yung husband, hindi lagi ni shower of love din, yung pera. Di ba? Bigyan na ng bigay. Ang kapag marunong ka humawak ng pera, mas lalong bibigay yan. Kasi alam niya na napupunta sa tama ang kanyang pinaghirapan. Di ba sir? Pag-aral ng financial management. Pabili ng bili, ha? O ng gasto. Alam ko na may kahinaan ng babae. Kasi kami sa Roman Catholic Church of England in Wales, kami yung mga paring ng asawa. Kaya we teach with authority. Alam namin, yung aming tinuturo. Nafe-feel namin, naramdaman namin. Ina-apply namin. And we receive the benefits of following it. Okay? Gusto pa kayo malaman? Naniniwala na sa perfect marriage? O kasi, pag hindi ka naniwala, hindi susunod ang katawan mo. Diba? Anything that you don't believe, you'll never make any effort to achieve it. Tama? Hindi ka niniwala eh. Hindi ka mag-effort. Hindi ka niniwala yayaman ka. O hindi mangyayari talaga yan. Hindi ka mag-effort. Kasi hindi ka niniwala. Ha? Pag-aralan niyo yung science, kung ano laman ito, yun ang binibigay na klase ng buhay. Kaya pag sinabi niyo, we want a perfect life, we want a perfect marriage, we want a happy family, yun ang desire niyo, di ba? Ganun din naman kayo. It's your heart's desire. It's not a happy family. Nakaninong kamay yan? Nasa inyo? Wala sa kapitbahay? Ha? Nasa kamay niyan. You desire on it. Gusto ko lang masayang pagsasama. Ayaw mo, sigawan ang asawa mo. Huwag mo sigawan mga anak mo. Huwag mo kurahin ang asawa mo. Huwag kayo magbatuhan, huwag kayo mag-insultuhan. Diba? Ganun pa simple. Follow the design of the product marriage. And that is called perfect marriage. And finally, sabi ni Einstein, marriage is a risk, but it will be an enjoyable journey if you have one spirit. One spirit, ha? Kasi Jesus, anong sabi niya? Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikasama sa kanyang wife. At sila ay magiging isang katawan. Pagsamahin, sinabi ni Jesus ni Einstein, yung isang katawan, inangailangan lamang ng isang spirito. At ang isang katawan, inangailangan lamang ng isang ulo. Because ang isang katawan na may dalawang ulo, ang tawag dyan ay monster. Monster?
Dalawa yung tatalo. Hindi, ako dapat masunod. Hindi, mas marunong ako sa'yo. Hindi, may masteral ako. May degree ako eh. Yun ang problema sa marriage. Tama naman, equal kayo. Noong chapter 1. Noong single pa sila. Equal ang male and female sa power, authority sa mundo. Pero noong chapter 2, nag-asawa na. Siniguro ng Diyos na magiging maayos ang inyong organizational setup. Dahil pag hindi, magpapatay ng dalawang ito. Ang sabi ng Diyos sa babae, apat na bagay. Genesis 3:16. I will increase your pain in childbirth. In pain, you will bring forth children. Totoo yan. Bawat check-up, habang nagbubuntis, budget. Mark. Ha? Check-up. Budget. Hindi niya magugustuhan magbayad mag-isa. Kabudgetan mo yun. Hindi mo yun. Kailangan siguro tuwing maayos paglabas. Diba? Pangatlo, your desire will be for your husband. Magugulat ka pa nag-asawa ka. Laging gusto mo sumaya yung husband mo. Gusto mo lagi makita. Gusto mo yung ginagawa mong effort para sa kanya. Sa kanyang pangalan, sa kanyang reputasyon. Mararamdaman niya yan. Yan ang effect ng pag-aasawa. Sabi ng Diyos, your desire will be for your husband. At pang-apat, He will rule over you. Malinaw. Kaya take the lead. Mag-desisyon ka. Matapos yung pag-usapan pag-aralan. Kaya pag matagal ka mag-desisyon, tapos nainip siya, she can take over. She can take the lead. Ayaw nila ng husband na, tanongin mo sa mami. Tanongin mo sa papa. Ayaw nila ng husband na gano'n. Di ba, no? Maros? Kailangan nila ng lalaking naninindigan at naniniwala sa sarili. Right, Mark? Yun. Very good. Kaya, pag kayo ay lumarga na, hindi lang ikaw kundi dapat lumipat. Isasama mo siya sa paglipat din. Kasi pag hindi mo siya nabibigyan ng chance na makalipat din, she will feel like a bird trapped in a cage. At pareho rin kayo dapat mag-grow together. Yung mga question siguro later na lang, ha? Pag meron kayo hindi pa nalinawan. So, tatuloy ko uli kayo. Sino kayo naniniwala sa perfect marriage? At sa kamay? Ayan, yun, dumami na. Pero pa rin doubt, ano? Doubtful yung iba. Thank you. Very good. Decide on that. Sabi, okay. Okay? And, finally, meron lang kami lambing. Pwede mo maglambing sa inyo? Kami po ay merong Palad ng Diyos Foundation. Ito po ay umiikot sa mga mahirap na lugar para magturo ng tamang parenting. Kasi pag yan nag-release ng mga dysfunctional children, tayo ay affected din, di ba? Ang mga dysfunctional children na yan, kahit sa mapunta yan, hanggang sa lumaki yan, tayo ay magiging biktima nila someday. So we teach responsible parenting, mas responsable pagpaparenting sa mga barangay. And also, may feeding program, may konting ayuda. Pag hindi mo binigay ayuda, hindi magpupuntahan, di ba? Kailangan bigyan mo ng feeding program eh. So, hindi po kami tulong sa inyo para magpatuloy po ang advocacy nito. Ito po ay nakasuporta o umaasa lang po sa mga donasyon. So, pag-ikot po ng basket, ayon po sa inyong puso, sa inyong katayahan, yan na po bahala. Maraming po salamat. Congratulations to the both of you. We will now proceed to the marriage rites. Marriage principal sponsors, guardians, please stand as witnesses of the wedding ceremonies. May we ask for the candle sponsors to please light the candles.